we have two important readings. The one from Hosea actually, it's already a moment when the Hosea no longer is asked by the Lord to threaten his people, but rather to assure them of his love and of his mercy. Ito po yung mga words, no? I will heal their defection. I will love them free. I will be like the Jew for Israel. Sabi pa niya, they shall dwell in my shade. They can now raise grain. They shall blossom like the vine. Sabi niya, I have humbled him, Ephraim, but I will prosper him. Like a verdant cypress tree, because of me, you will bear fruit. So ito po, yun ang kanyang prediction. Sa kabila ng exile, merong Diyos na siya po ang gagawa ng pagbabago. So hindi po sabihin natin just darkness inside a tunnel. They were still in exile, but there is already light at the end of the tunnel. Yan po palagi naman ang message ng Diyos sa atin. So, yeah, I've been reading many talastasan ba ang tawag doon? Mga batuhan ng mga comment tungkol sa COVID-19 na to. Kasi po, yung mga ganyang comments is palaging ilan na ba at hanggang kailan ba to? Siguro ang dapat i-process, ano ba ang gustong sabihin ng Diyos, or better, ano ba ang pinagagawa niya sa atin sa gitna ng COVID na to? Kasi kung titingnan natin yung numbers, titingnan natin yung namamatay, nakikita natin yung na-infect, pag-uusapan natin yung trabaho ng gobyernong hindi naman ginagawa, o pag-uusapan natin yung ginagawa pero naman konti lang, and so forth and so on, those are nagbabago araw-araw. Ano hindi po nagbabago? Ang kalooban, ang purpose, ang intention ng Diyos. Kamukha kasi, I think there's only one issue. Nasa first verse po yun. Return to the Lord. Return. Magbalik loob. Ganda po ng ating word. Kesa sa labas tayo tumingin, pumasok tayo sa loob. At ano po ang ating babalikan sa loob? Ano po bang dapat nating balikan loob? Siyempre, ang unang makikita sa ating loob ay ating sarili. Sino pa bang nasa loob natin kundi yung ating pagkatao? Hindi po yan ng ating mga organs. Hindi po. Pag sinabi yung kalooban ng isang tao, yung kanyang mga desisyon, yung kanyang mga pag-uugali, yung kanyang mannerisms of relationships, at lalo na siguro po, sa loob po natin, dapat nating makita ang ating tunay na ugnayan. Lalo na sa Diyos na nakikita tuloy sa ating ugnayan, sa ating kapamilya at sa isa't isa. Kasi po kung hindi po natin babalikan ang loob na yan, ang pinakaloob ay yung ugnayan ng Diyos sa atin. Bakit? Sabi sa Genesis chapter 2, hininganta ang tao . Ang tao'y alabok lang, ang tao'y just clay. Pero naging living kasi binigyan ng Diyos ng kanyang hinga. So sa kaban ng tao, naroon po ang presensya ng Panginoon. At para sa yung presensyang yon, nang magkaroon ng buhay, yung alabok na yon, yung lupang yon. So yun ang una po . Sa ating pinakaloob po ba, buhay ba tayo?
Buhay ba tayo sa ating pananalig, sa ating pagmamahal, sa ating unang ugnayan? Yun po ang basihan base po yun baseline ang ating ugnayan sa Diyos. At dahil ba doon sa ugnayan na yon, somehow mirrored, reflected po sa ating ugnayan sa isa't isa. Kung bawat isa sa atin merong ganong kalooban, pinaloob na loob ng tao, ang presensya ng Diyos. Tama po ang mga Hindu, ang mga Indians nang sinabi nila, Namaste, I greet the Spirit in you with the Spirit in me. So yun po ang ugnayan natin the Spirit, the breath of God in each other. Pagbabalik loob po talaga ay balik ugnayan. Tapos doon, palalawakin natin ng konti. Ano po bang ating ugnayan sa ibang kapwa natin? Lalo na sa ating katrabaho, lalo na sa ating mga nakikita at sa kapaligiran, kapitbahayan, meron ba talaga tayong ugnayan? I think, ang dami kong narinig na iba't ibang lugar, nag-organize sila. Merong nagdi-deliver nito, may nagdi-deliver yan, merong kusang loob. Alam niya, parehong senior citizen ang nasa loob ng isang tahanan, siya na mismo ang nagsabi, Tay, Nay, meron ba kayong gustong pabili? Kung meron po kayong gamot, kailangan niyo ba ng gamot? Bigyan niyo po ako ng pera. Ako na po bibili sapagkat ako senior. Imagine, yung matanda, nakarinig ng magandang usap, salita, na wala man siya kaugnayan kundi kapitbahayan. Pero ngayon talagang kapwa-tao. Hindi lang malapit sa bahay. So hindi lang edifice, hindi lang kwarto-kwarto, hindi lang ganun may division ng wall sa isang kondo. Hindi. Ang pinabasan is that we become neighborly. Hindi lang neighbors, pero merong ugnayan nga, merong relasyon of being malapit sa isa't isa. Yun ang sigurong unang dahilan ng Diyos sa ating mga sitwasyon ngayon. More than tingin kaagad sa labas, tingin natin muna ang ating sariling pag-uugali. Pangalawa, siguro yung ating pinag-uusapang balik loob. Kung yun po ang ating nakikitang ugnayan, pag binalikan mo loob na loob mo, yun po ay bunga ng iyong mga desisyon. Ng iyong pagpili, choices, ika nga. And therefore, tingnan natin yung pattern ng ating choices. Kasi kung madalas ang pattern, ang reference ng ating choice ay yung para sa akin, siguro contributory tayo sa pandemic. Sa mas malaking pandemic. Ano yung mas malaking pandemic sa COVID? Greed. Mas malaki po yun At yung greed na yon, kahit tapos na po ang pandemic, pwedeng siya pa rin ang parang the way of things. Because of greed, yung akin muna, me first. Ano bang para sa akin dyan? Ang tawag doon, agawan. Alam niyo bakit agawan? Kasi ang tingin ko sa mundo, maliit, konti. Nasabi ko po ito minsan Kunyari, 4 kami dito sa kwarto ngayon. May social distance po kami. Mga few feet away. Hindi. Mga tagwa 1 meter away. 4 po kami, bumili po kami ng pizza. Paano po namin hahatiin? Di, tag-4, tag-1 sa 4, no? 1/4. Di ba ang pizza naman,
nakahati sa 8. Di ba? Eh, kunyari 8 kami. O, paano yung hatian? Diyan na nga, nakahati na nga, 8 eh. Ako hindi po eh. Kung gusto nyo, gawing 6 ang portions. Bakit? Kasi kunyari kahit 4 kami, ginawa namin 16, meron akong desisyon ngayon. Kasi I have 4 of 16 parts. No? Meron akong pwedeng i-desisyon ngayon. Pwede kung kainin isa lang, tapos yung 3/16, ipamumudmud ko. Pero pag hinati natin sa 1/4, 1/4, nakakahiya naman ipamigay yung may kagat na. So ano po yun? Either you look at it, isang pizza lang yan, o pwede mong tingnan, maraming makakain siyan. Abundant mentality po ang tawag doon. So kung ang mundo ay maliit bilang, syempre agawan tayo. Pero pag ang mundo ay malawak, at in fact, nasa kamay ng Diyos, at ang kamay ng Diyos, infinite, measureless, di ba? Aba, on that providence of God, we open. Kesa mag-agawan tayo, closed fist, open fist. So, siguro dapat natin ma-discover within us kung sa ating nakaloob, tayo ba'y mapagpala. Mapalad in the sense, blessed, kasi mapagpala, mapagbigay. Ang tingin po natin, hindi lang yung para sa atin. Pag nakita ng isang nanay ang isang mangga, kamukha namin nun, sabi ng nanay ko, sige nga, ikaw nga maghati ng mangga. Pero yung buto, taba ka naman eh. O di syempre, hinati ko yung mangga, pinakapal ko yung buto. Manipis yung pisgi. Kala mo, mami, kaya ko yan. Makapal na makapal yung buto. Ibig sabihin, when we look, ako madalas nakikita ko sa mangga, dalawa kayo magkapatid. Yung sa nanay ko palagi yung buto eh. Palaging taga-sip-sip lang siya ng buto, kaya tuloy na wala na po ng ngipin sa kakasip ng buto. Naging pustiso na lang lahat. Nung nakita ng kanyang apo, mga 2 years old ba, 3 years old yung apo niya, kita niya yung lola niya, nagchichipili ng pustiso nasa kamay. Sabi niya, Lola, how many teeth do you have? Ang dami daw ng ngipin ng lola niya. Kasi pati yung kamay, pwede magchipili ng ngipin. Alam niyo, ang mga nanay sa totoo, di ba, yun ang ating kasabihan. Isusubo na lang nga, ibibigay pa sa anak. Tingnan niyo po, anong nasa loob natin? Pang sarili ba o para sa iba? And so, I think the pandemic, we have those moments of pagbabalik loob. Yun ang return to the Lord. Kasi when you touch base with your freedom and your pattern of decision, yan, magbabalik ang loob sa Diyos. Kasi makikita mo, iba ako sa Diyos. Iba ang Diyos sa akin. Pero, ang sabi sa atin, ginawa kitang kawagis ko. O di, problema. Sabi nila, yung image, hindi nagbabago yun. Kasi sabi ng mga philosophers, you have freedom. As God is free, you are free. You have free choice. Hindi po nagbabago ang free choice. Everybody has it. Kahit nasa kulungan, he's got freedom. Ang likeness, iba, how you use your freedom. How God uses His freedom is out of love, service. How do we use our freedom? Yon. 3 stages po, ano? Tingnan ng ating sarili, ng maigi, but sa mas loob sa ating sarili are our pattern of choices. At pag pinalalim mo pa yon sa image and likeness of God, ngayon, meron kang pwedeng gawing decision. Takes time po. Sa aking hobby, nagtagal tayo sa pag-uusap nito. So,
Sabi ni Jesus, ito na ituturo niya, sabi niya sa apostoles, you teach this to make the kingdom come. Pero hindi lahat sasang-ayon sa inyo. In fact, iko-korte pa kayo eh. Di ba? Umupo po ako sa isang meeting sa isang eskwela. May retrenchment. Mali pala yata ang word na retrenchment. You have to prove if you retrench na 3 to 4 years, lugi ang kumpanya mo. Pag hindi mo na-prove yun, pwede kang idole ng retrench mo. Kasi, according to Dole, retrenchment is only possible if you could prove that lugi ang kumpanya for a number of years and you can give, therefore, half-month salary times number of years. Pero ang word palang redundancy, ano yun yung parang overstaff. Siyempre sa COVID, sinong pupunta kunyari sa isang eskwelahan? Ano kailangan mo sa library? Ano kailangan mo sa canteen? At so forth. Redundant. 100 years. Ang bait nito. Pero tinawag lang retrenchment. Pero ang binigay nila, 100%. Kasi magandang loob daw at binigay pati yung isang portion. Sabi ng lawyer, kung ako'y tuso po at greedy ako, kakasuhan ko kayo. Kasi ang retrenchment, hindi pala mapuprove nyo na lugi kayo. Maybe this year, wala kayong pera. Pero pwede ba yata kayo kumuha ng pera from the savings of other years? So, you cannot retrench. Nabigla ako. Lawyer na po ang nagsalita. No? So, nagmagandang loob na nga yung grupo, binigay 100%. Ang sasabihin, binigyan pa ng plus may bonus pa eh. Pero pwedeng kasuhan ka pa out of greed. Out of greed. Pwedeng sabihin, technical po kayo, but technical. Alam niyo, isang oras na may pinagbitingan yan. Grabe po. Ganyan ang mundo natin. Meron lang ng magandang loob sa'yo. Although, hindi tama. Sabihin natin, yung word, yung legal term, pero yung effect ay pareho, pwede mo pa rin kasuhan. Mga kapatid, kung yan po, pagkatapos ng pandemic, hindi tayo po balik loob sa Diyos. Balik tayo sa dati. At marahil, masahol pa. Kasi lahat maghahanap dahil sa pagkalugi, sa pagkakulang, lalong mag-aagawan. Siguro another pandemic is needed. May 4 na visionary. Kausap ay isang pari namin. Huwag kayong matakot. May mas malaking mangyayari sa October. Pero ang Blessed Mother daw, humihiling ng conversion, intercession, at reparation. Parehong-pareho sa Fatima. Pagbabalik loob, pag-aalay ng sarili, at talagang pagbabayad sa anumang injustice. Otherwise, mas malalim pa po kung saan tayo pupulutin. Hindi lang po sa kangkungan. Baka sa tripad di Galina tayo pupulutin sa pinaka-maduming estero sa buong Pilipinas. Ganun po kasi kadumi ang ating isip, ang ating pag-ugnayan. Sad. It's a very sad reality. And yet, Pilipino po tayo. Di ba? Napaka-importante sa atin ang ganda ng loob, lakas ng loob, utang na loob.
Kasi po tayo'y kaloob. Diyos. Yun lang po. Tingnan natin. Let's ask for God's grace. There is a group that will start that 33 days of glory, July 13 hanggang August 14, at the Vespers of August 15 Assumption. Part po ito ng movement na sana to heed the call of the Blessed Mother for conversion, consecration actually, offering, and reparation.